Ako po ay muling nagpapasalamat po at binigyan akong muli ng mahal Panginoong Jesus ng pagkakataon upang ihayag ko po ang aking patutuo kung paano naman po ako nakakilala dito sa tunay na gawain ng Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Taong 1994 po, January 27, nagkaroon po ako ng breast operation kung saan po ang findings, cancer of the breast. Nung time pong yun talagang napakahirap po ng aming kalagayan para po kaming binagsakan ng langit. Buong sambahayan ko po, hindi po namin alam kung anong gagawin namin. Kaya ang ginawa po namin ay sinunod na lang namin po ang nag-aalaga sa aking doktor na isang specialist sa cancer. Kung saan po lahat ng kanyang sabihin po ay ginagawa namin. Ang sabi niya po sa akin, mag-undergo ako ng chemotherapy at mag-undergo ako ng cobalt at patuloy akong uminom ng maraming gamot. Kaya yun po ay ginawa ko. At noong after 7 months po, talagang lumulupay-pay na po yung aking pangangatawan. Ang aking pong buhok ay natanggal ng lahat. Ang aking pong mukha ay nangingitim. Buong katawan ko po ay nanghihina na. Ibig sabihin po, nung time na yun, malapit na po akong mamatay. Subalit nung time pong yun, ako ay kinahabagan ng mahal Panginoon. Habang ako po ay nakatira na lamang po doon sa bahay ng aking hipag sa may banda ng Marikina. Ako po ay nakapanood ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa television po. Isang kapatiran po na sa katauhan po ng ating beloved Amelia, siya naman po ayon sa kanyang patutuo ay hindi na makaihi. Kaya't ang sabi ng doktor sa kanya ay kailangan siyang magkaroon ng operation uli at kung ito ay humantong sa dialysis ay magiging lifetime na po ito. Kaya ito pong ating kapatid na ito ay talagang hirap na rin na katulad ko nung time na yon. Napakahirap po na mag-undergo ka ng operation at mag-iinom ng maraming gamot. Kaya nung time na yon, aking pong pinakikinggan ang kanyang patutuo ay sumibol sa akin ang pananampalataya dahil ayon sa kanya, siya ay pinagaling ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng panunood lamang mga kapatid ng television. Praise the Lord! Hallelujah! Panginoon ang kanyang karamdaman. At aking pong hinaya ang aking mahal na asawa sa banal na gawain kung saan ito po ay nasa banda ng Marikina pa po at ako po ay pumunta roon at kami po ay nagsamba mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa mga naunang naging Kristiyano dito sa banal na gawain ito dahil kami po ay nakilala nila bilang mga baguhan dahil kami po nung time na yon ay naggagamit kami ng mga alahas. At isa-isa po nilang inilalahad ang kanilang mga patutuo sa amin na nagdagdag karagdagan sa aking pananampalataya. Ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal Panginoong Jesus at ako po ay pinagpala ng mahal Panginoon. Dahil nung time pong yon, ako ay natatakot mamatay. Ako po ay hindi nakakatulog. At nung ako po ay nakatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus, ako po ay nakatulog at binigyan niya po ako ng kapayapaan. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! At kami pong mag-asawa ay nagpatuloy sa pagdadalo. Sa akin pong pagdadalo, pagkalampas po ng 1 buwan, ako po ay pinagpalang muli ng mahal Panginoon. Dahil po ang ipinangangaral po dito na ikaw ay babautismuhan sa Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoong Jesus ay akin pong nakamit. At ako po ay nanginig. Buong katawan ko po ay nanginig. Nagkaroon po ako ng trembling in the Holy Spirit. At nung panahon pong yon, tunay pong ako'y galak na galak mga kapatid. At pagkaroon ng 1 buwan po, yung recurrence ng cancer na tumubo sa aking breast na muli mga kapatid, ay napawi. Nawala naman po ako ng Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Therapy nung time na yon. At dahil po kamangha-mangha ang ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay, ako po ay nanalangin, mahal Panginoon. Kung kalooban mo po na magkakaroon kami ng banal na gawain doon sa lugar namin, sa Lawag City po, ako po ay tutulong bilang kabalikat ng banal na gawain. At kami po ay pinagpala ng mahal Panginoon. Kami po ay nagkaroon ng banal na gawain sa dako ng Lawag City, kung saan hindi man po ako karapat-dapat, isa po ako sa ginagamit bilang kabalikat ng ating banal na gawain. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa isang panibagong buhay po na ipinagkaloob niya sa aking buhay. Kaya kung may mga krusada pong ganito, kami po ay pumaparito upang ihayag ang dakilang kabutihan ng Diyos para kayo man din po na hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon, kayo man ay makakilala sa Kanya, kayo man ay lubos na pagpalain ang mahal Panginoong Jesus. At ako rin po ay may isang patutuo, mahal Panginoon, tungkol sa pag-iingat ng mahal Panginoon.
Dahil nung December 23, nagkaroon po ng car accident. Ang aking punsong anak po na nagtataong 18 taong gulang. Ang kanila pong coach ay totally wrecked. At ang isa po sa kanyang mga kaibigan ay tunay na namatay po at hindi makilala ang kanyang mukha dahil talaga pong nagkaroon ng napakalaking pinsala. Ang iba naman pong kanyang mga kasama doon sa loob ng kotse ay puro mga sugatan at duguan. Subalit ang aking mahal na anak ni Galos po ay wala. Praise the Lord. Ay Hallelujah. ingatan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Napakadakilan niya po sa aking buhay. Dahil kung kami po ay hindi nakakilala sa kanya, marahil ako po ay wala na. Ang aking rin pong anak na bunso ay wala na rin sa panahong ito. Napakabuti niya po sa aming buhay. At ang lahat po ng kapuhay pasasalamat ay sa mahal na Panginoong Jesus po lamang.